So, good evening, guys. This is Kuya Elgin again for our weekend tournament run. Of course, I started out in Midnight Shadow. I leveled down to Midnight Shadow about over 2 days ago because in a, I have no time because of the busy schedule of my kids and their studies. So this is we have a poll in our in our community in God's Unchained PH community. Then someone asked the what deck are they using in the weekend ranks, and I'm the only one who chooses light. Most of them are like deception and others, but I'm surprised that I'm the only one who chooses light. Maybe it's the nerf, and the chosen one is taken out of the game because it was so powerful, and all the power of the gods are minimized, and uh, people don't rely on god powers again. But uh, in light, the summon acolyte power is uh, is there, and they haven't remove it. So I have a strat in Tutu strat uh, that I shared in my YouTube channel. You can see it. Just browse it there. The Tutu strat for the light free to play deck. And so the god power that I chose there is Summon Acolyte. So this strat is again a powerful strat, very aggro deck, and I will walk you into it. The This is our Tutu strat. As you can see, the Tutu strat stands for uh, Tutu. It means that you have your creatures have Tutu stats like this. Summon Acolyte has Tutu stats. This has Tutu stats. Um, Axe Woman like that. Rampart, of course. This doesn't belong to the stats, but uh, the idea was uh, do not go for creatures that exceeds more than 3 because our play revolves around this card, Serene Blade. This card has so much power in it, and I will tell you what it is. Serene Blade, at the end of your turn, friendly creatures with both strength 2 or less and health 2 or less get 1/1, and this relic loses 1 durability. And this goes out for 4 rounds. As you can see, um, this battle cleric will summon infinite summon acolyte. So if it summons infinite acolytes, uh, the acolytes will become 3/3, and this battle cleric uh, will become 3/3 also. So jungle princess, the hyena that it will summon is will become 2/2. So that's a strategy behind this 2/2 strat. But I I got the bright mage also, and the devoted follower, battle luminary, and yes, the bright mage because it has word on it, and has so much power in it. The word, the Drider Sail Weaver. I also got the Trial Spirit. But I will check. I will check. Maybe if I miss some cards. I forgot my tutu strat, but the the exact cards that I got there. But uh, this one have a match for that. I think the Wicked Fae is also in my tutu strat, and this Chalice Priest. But mm,
Okay. Let me think of it. I think this is okay. I think this is enough because we don't have the god power the chosen one, so we go for this strat for our weekend tournament run this week. And I'm my in the last 3 weeks I my chosen one deck for the light have is in the top three, I think, for the last 3 weeks. So maybe we we will do this light deck also for the top three. I won my too much earlier, but I don't have any time to continue. So let's go for this one. Maybe I'll do 10 rounds. 10. Yes. So let's go. Let's go for our tournament weekend run for this Tutu Strat light deck free to play for Kuya LG. Let's go. So all the powers of the gods has been nerfed, and the game itself says that do not rely on the god powers. But this Tutu Strats is so much powerful than that. I think it is left untouched, and uh, no one is. I think I didn't encounter anyone using this strat for a long time, a very long time, because war has been prevalent and powerful for the. Okay, let's go. Let's see. Teka. Let's close this one and this one. So summon acolyte. So we go for X seconds. Serene blade. Let's leave it the shield bearer. Hmm. Let me think of it. Okay. Let's go for the Serene blade. So like we can kill this one with the buffs of our shield bearer. One of the best opener. If he doesn't have any Axwoman, so this will kill a Jaguar. So that won't be his move for this turn, I think. Maybe a Wicked Fae if he had, or at least Card Shark. Sure. If he does have that. Oh man, he passed it. Wow, okay. So we go wide, and then the next turn we go for the Serene play. So this is a very good one. I think he have a Jaguar, but he saw our Axwoman lying here. So I cannot do anything about it. So that's the play. That's the play. I think maybe it's better for him to trade, but okay. Let's see. Okay, Blade Fly. So uh, we will ignore this Blade Fly. So we go for the Serene Blade. Oh fuck, man! Damn, I forgot. I forgot. Oh man, that's rough. Okay, okay. Okay, let's focus again on the game. So. Oh, sorry. Let's go. Oh man, Jesus Christ! I forgot to use the relic. So okay, it's all good. It's all good. We have a run part, and the next turn we summon our Arcolite. Man, that's a blunder. First game. Oh man, it's all good. We have our infinite acolyte, so it's okay. Let's see our next. Oh wow, this is the best. This is the best. Nice. So
Let's see. This will go for 3-3. Then this guy Acolyte will protect our battle cleric for this turn because he will use these three cards to kill this. Oh man, that's wow. Okay, wow, it's hard. Our chances and oh, that's the best, man. That's the best feeling if he had that, man. No. Artotus Strat, Artotus Strat, man. Come on. Mm. Okay. Wow, another cleric. But this time, mm, mm, if we drop this one, this will only create one, and this it will be killed. But I think we should go for display. We should go for display. I think. Then on the last turn, we will go for the battle cleric to protect it. Let's see if we can will this game down on our side. Wow, and wildfire, man. Jesus Christ, man. Wow, I think we lost this game, man. That's that blender and the blade fly. That first blender and the blade fly. This should be done right now. And this you have only two creatures, but that's game. It's game. Yeah. It's okay, first day. just just the first game of the day. It's okay. Maybe the battle cleric is better than in that. But okay, let's see. This is a bear top match for that two wildfire combo, man. That's tough. Blade fly with two wildfire, man. Imagine that. Imagine that, man. How can you get over with that? It's so good. Man, this stuff. I think we will lose in about at least 3 turns. This go on forever, man. I think we can't even break through to this. So he got the hunt, and this game, man, this it's okay. If you see this kind of uh cards on your enemy, it's okay to lose, man. It's okay to lose, and you can't do anything about it like that. So it's all good, all good. So let's go for another one. You can you can touch that that kind of shuffle in the in the enemy, man. That's very rough. And you have a blunder like that in my first. It's okay. It's okay. Let's go for another. We'll go for 10 games. So one lose for us, and maybe 9 wins. 9 wins straight. So getting rusty for the first game. Drinking my ginger ale. Very good for the body. Tend to enjoy this moment in night when my babies are sleeping. So okay, summon acolyte of course. So we would focus now on the game, not on the chatting. Okay, whoa, bright mage and ritual rod. Mm-hmm.
maybe we go for this one. Hmm. I say we go for the ano, we go for the card shark opener, or or I can do this one. Man, this is good. I think this one is much better. Because you can only kill this with Axwoman with Shield Bearer. That's the opener that you can kill this. Drider Cell Weaver. Wow, okay, this doesn't have any move. Hmm. I think we go for the Card Shark and the Ritual Rod. We won't go for we go wide. I won't go for the double shark card shark because maybe he have the two mana spell. I don't know. I don't know what's what's called the two mana cards with splash damage of one. Wow. Okay. I think we can deal with this easily. The bird Fort Cool is maybe this guy is frontlining his way out of this game, and maybe he want to stall the game. He want to ramp up. But wow, this is very nice draw. So we go for this poop and we heal this one. So this warded creatures will go into play in this. As you can see, I have no answer for the warded creatures, and it's very hard, very tough to deal with when we go wide like that. And what? How can you destroy those two warded creatures? First of all, the answer is you can't, man. Maybe if you have Pyramid Warden, but we have the control of the board in early on, so that's tough for our enemy to deal with. So 1-1. Let's go for another one. Okay, let's go. Alright. Uh, okay. I'll go for at least 5 games in English, then go again for our Tagalog for the Tagalog telecast in game 6 to 10. Uh, so this is for our international brothers out there. Because we have also we have also viewers in the other parts of the world, but and they say that I should go for the English. So I think that's the right move also. So we can share our knowledge for our free to play players. Not only free to play, but for all of the players of Gods Unchained. For our brothers out there who wants to play the game also and be good. Okay. Let's let me. What a peculiar draw card. Man, our next move is maybe it's the Lights Levy, man. Let's see. Let's go for oh yeah, man. That's very it's very good. Oh, holy smokes. It's a very good target for our Lights Levy. So this go wide. Uh the Enrage War, man. This have been eliminated by the developer of the game. So much enrage for the war type. Axe Woman with the deadly. Why did he do that? What's up with that move, man? I have an acolyte here. What the heck is that move? Holy smokes, man. Oh, man. What the heck, man? Sometimes I see moves like that and say to myself, what's up with that guy? What's up with Mr. Bingeable? What the frick, man?
So wow, that's very good. Bright mage, with the ritual rod. Maybe he doesn't have any cards that is very good, or maybe high number cards, high mana cards. So this is a very good move, because we have a mystic right here, and our ritual rod will have an added durability like that. Add one durability if you have a control a mystic. So that's very good. And we wait. I think we have our control of the game, and these warded creatures, you can carnage whip these two guys. So okay, poison peddler, but as you can see, this is only a 3 mana card, and this is a 4. So if we trade it out, we're all good. So so we go for the display. Or maybe I go. Oh man, I went for the relic and this. Man, focus. Man, Jesus squeezes. Okay. I won't go for the Serene Blade yet. So we go for display. The Battle Aurochs, and uh, I will do this on the second turn. So we'll go attack this relic. We missed that. Man, come on, man. Elgin focus again. We missed that one. We should card shark and relic that, but okay, it's all good. We have control, and Mr. Bingeable is using Slayer to damage our face, man. What's up with that, man? Luckily, we have we done our trial spirit and this Aurochs, and he survived for 2 shots. That's a very good thing. And summon acolyte with this battlement luminary guy. Battlement luminary guy. Let's go, let's go. Okay. So I think we win in the next turn. So as you can see, the synergy of the cards has very good early aggro game, and okay, he prolonged his agony. Slayer again, man. What's up with that, man? What's up with that Slayer move, man? War has only 3, but 3 god power, but all of them is not very good, man. If you ask me, it's not very good. The enrage war, man. That's the you will miss that for a long time, man. I don't think they will bring it back, but that's the go-to for the war. And that blitz with just blitz only. No added strength, man. It's very weak. And no more relics. Man, that's tough for our deck. No more relic day. That's the bread and butter, the relic for the war, and they eliminated it. So, but if you ask me, the magic deck has very good potential because of the 1 mana, and the mana golem. If you know that card, it's very good for that. But uh, it's depend on the deck and what deck you build and what's your forte. And my forte is like aggro decks, free to play aggro decks. You can win in very early and fast. Battlement, Luminary, Lights Levy. Let's okay. I think let's leave the card chart. It's the guy. No, it's Battlement, Luminary. Mr. Bingeable, I think the name of the other guy. So this is our fourth game. Score is 2-1. 2 wins, 1 loss. Let's see.
Holy smokes, man, this is very good for Lights Levy. But I think we go for this move first, and we have so much bag, so it's okay, man. Let's do this. Even though this blade caster will remain 2-3 for the next turn. If he kills our bodyguard, we will light slab it. Skeleton heavy, you have. Oh man. Oh, skeleton. Oh man. Okay. Lights levy. Okay, let's levy. Let's leave this guy here. This dude has no fun. it's no, it's not a funny guy, man. This will increase his strength if it attacks, but the health will remain 3. So we can kill with. We'll sacrifice our car shark and acolyte there. So I think we end our turn, and this is a very good turn for us. I think we have control of the board for now, and now he control the board, and that's wow. Okay, so our dilemma here is: do we kill this guy or do we kill this guy? What's the answer? So we let go of this one devoted follower, and this is a mystic, man. Mystic. So ritual rod +1. I think we should kill this guy because this one can sacrifice here. Or Mystic can kill this guy. Or this plus the relic play will kill it. So I think we control the board. And we have Jungle Princess on our next turn. Boy Blood Outlaw. Oh man, this that will delay his progression, but we have so much damage in our face, man. Our face bleeding right now. Okay, I think we eliminate this one. Sacrifice the trial spirit. Although we have 15 life, I think we can carry on with the game and win this if this game goes on with this kind of. Oh man, that's that ogre. Okay, our relic play is in place. Let's go, baby. Let's go. Damn, man, that's second time I did that. Holy smokes. Nah, okay, so good. So good, maybe. Damn, man, I'm getting rusty in this kind of deck, man. I used to be good. I used to be very good. But, oh man, that's. But I think our chances is good. Very good. Then our second turn we'll go for the card shark. So it will again become a 2-2 card shark. But as you can see, these hyenas is 1-1, and then for the second turn, it will go 3-3. So that's the strength of our Serene Blade play, and that's a very good. Oh wow, okay. This this will eliminate our Rampart for second turn, but let's see. This devoted follower is not a 2-2. So wow, okay, Vicious Rend. Okay. Whew. What what the tops, man. I think okay. We have our choices here.
if I go this route, this won't help our cause, man. So, hmm, let's go. Let's see what we can do here. I think we have the lead, but wind up roller or card shark. Card shark, I think. Let's go for the card shark pick. Card shark, and then the salmon acolyte. Then guess what? I won't kill this this ogre archer. This bodyguard will tank up its damage, and as you can see, reinforcements have arrived. And Battle Luminary for the next turn is a very good card. Uh, if he doesn't have any Carnage Swift, that's the only thing that I think can win him in this game, because this is very strong. This Rainblade is very strong with us with our Tutu Strat Summon Acolyte God Power. Okay, he went for the okay. Wow, okay, that's okay. I respect that. I respect that play. Let's go. Oh, holy smokes, Battle Cleric. What a timing, man. That's so how will we do this? Let's go for this trade. Let's go for this trade. Let's kill this guy. And let's leave this guy out. Let's see what he will do. This Raid Reveler. This picture is a girl smacking a guy, maybe in a tavern guy. What the freak is that, man? Okay, the hatchet play. Okay, I respect that, man. I respect that hatchet played by Mr. Ziban. I think he doesn't have any high mana cards, man. And this call to arms, I think it's very bad, man. Why did he chose that? So, 3. Summon Acolyte again. Or maybe, okay. Summon Acolyte is 6. So, we go for display. And maybe display. No. Dito, display. And we summon our Acolyte. So, this guy will be 2-2. And this. And we go for display. We can trade this one out, but he chooses his own destiny, guys. This Luminary will choose his own destiny for that girl that's smacking the other guy in the tavern, the Raid Reveler. He will kill only one, so he chooses that our creature to be killed, the acolyte. Oh man, that okay. Wow, she should have done that earlier so he can kill the battle cleric, but he chooses not to. It's a pretty weird thing to. So 3-3. Let's go to this 3-3. This is okay.
We won. Okay, 3-1, 3-1, 3-1, guys. 3-1. So let's go for another sip or ginger ale. Very good for the body, ginger ale. Especially with pepper on it. It will make the effect times 20. If you didn't know that, ginger ale plus black pepper is a times 20 play. Super strong. It's like super saiyan. Super saiyan move for the body, for the healthier body. So 3-1 is our score, and this is our last last game for the English cast, and we go for the Tagalog in the next half. Okay. So let's go. Let's see how we fare this one out with Mr. QQ Unknown, rank 9. Rank 9 in the world, baby. Rampart. I think this is a good, very good opener for us. Vanguard Axwoman with the Rampart and the Lights Levy. You can't go with you can't go wrong with this deck, man. It's holy smokes. We got our first victim. We got our first victim. The Mr. Skeleton Heavy for our Lights Levy. I think this one's the best, and then the Pyramid Warden also is one of the best targets for the first turn. Skeleton. Oh man, that's rough. And Jesus squeezes. So this will kill. How do we do this? Okay, let's levy here. Let's levy there. So the next turn we will use card shark. So we will contain this guy one. So if he kills this, we go card shark, and then let's go from that play. We will control his strength, the strength of the skeleton heavy, very heavy guy. Holy smoke! So, summon acolyte with summon acolyte, of course. Let's go for the summon acolyte with the blind martyr play. I think it's the best, and we just move like that. So this won't be unkillable. This won't be killable for at least two attack for this two, kasi because of the added 2 health for the from the blind martyr. Oh man, he have Axe Woman. What the frick is he have heavy lineup? That's a stats heavy lineup, man. And where is our Fate Weaver? Where are you, man? When we needed you. We just control the board, man. Just control the board. And summon acolyte and discard shark. What? Why does it says 2 on the card, man? I have 3 cards. I have 3 cards also. Man, this is a very stat heavy. Our control here is for our Fate Weaver to come up, and then we can control their game. But as you can see, our card draw is our card draw is stinks, so we can't do that play, man. That's if we go for a junk, man, this the frick this, man, this mm,
Mm-hmm. Okay, okay. Let's go for this play. Let's go for that play. Uh, what the he controlled the Sanctum, that's why. So we can kill this one. He exhausted all his. What the frick, man? What the frick is. Man, come on, man. Come on, man. I kill you, man. I kill you. What the frick, man? Holy smokes, man. That's very good shuffle of the cards, man. I think we're about to lose this game, man. This what a great shot. What? Why leave the hyenas, man? And very that's a very what how can I say this? So we just have our Serene for the 6 mana. Man, it's very late, but I think we can wheel this one out if we get our Battle Cleric. But we have wide board already, man. That's the very this so and as you can see, all the cards that he have is a very oh man, I can't even place this card. It's very good cards. I think we're about to lose this game. Uh, we can uh, if you're playing the game and the shuffle of the cards doesn't go your way, it's okay. Life is good. It's always good. You win some, you lose some. You can't have it all. If so, it's okay. It's, very good play for Mr. QQ Unknown for our weekend ranks. Let's go. Very good combination of cards. The Arcerin Blade is late, so I think that's the factor there. Maybe we should get it about in less than four hits, but it's okay. Let's see. Let's go for this play. Yeah, I still the story. We're just making an effort for, but we lose the game. We lose. But if you can imagine if this got into early, we have gotten this blade in an early part of the game. At least 4 mana. We have so much. Uh, we have so much health and stats, and we can trade out with his heavy stats lineup. But it's okay. It's okay. The card draw has been set for him, so we lost the game. So our score is 3-2, and we move for our Tagalog cast for the game. So again, thank you, English cast. Let's go for the 6th game. Bali, ang score ko na is nanalo kasi ako nung unang dalawang labang ko. Ang totoong score ko ngayong weekend ranks is 3-2 plus 3, 5-2. 5-2 talaga. Pero ito kasing ano, nag, nag, naglagay ako ng konting pagbabago dun sa play natin.
naglagay ako ng Battle Cleric. Tinanggal ko yung Amazon, yung 6 mana Amazon cards. Yun ang ginawa ko. Kaya kasi parang mas maganda talaga yung Battle Cleric, mga dre. Kasi yun yung dun nagre-revolve yung strategy natin. Ngayon, ito yung draw natin. May Rampart tayo, tapos Sailweaver. Depende tayo sa unang drop. Kung ano man yung unang drop ng kalaban, okay? Pwede nating hindi natin pwedeng ilagay itong card shark. Kasi kakainin lang yan ng dalawa yan. Kaya parang, doon pa lang, alam mo na yung move na Rampart muna. Tapos tsaka mo ilagay itong Sailweaver. Yan. At least, 2 turns bago siya matibag. Yun na parang ang titignan nyo lang sa mga galawan dito mga dre. Compute nyo lang paano ba yun. Pagka ginawa ko ito yun. Okay. Ngayon, yung card share, kakainin lang niya yan. Ngayon, nag-barrage siya. Swerte naman. Swerte. May ganun talaga. Sana ito tinamaan. Kumbaga pero nasa kanya yung swerte doon sa move na yun. Kaya wala tayong magagawa kundi okay lang. Ngayon, pwede ko i-move to, makipag-trade out ako sa kanya. Tapos ibaba ko to. Pero, sakali naman atakihin ko to, mga dre, wala rin kwenta yun, mga dre. Wala rin kwenta yun. Kasi, magiging tray lang to sa susunod. Pero parang mas preferred ko yun. Try natin, Mas preferred ko yun. Tapos, heal natin ng konti to. Pero ganun din, wala din namang pinagbago. At least hindi siya pwedeng patayin itong Marshwalker. Kaya kung hinil natin siya, hindi niya i-atakin. Ito atakin. Tapos ngayon, kahit mag-3 to, pwede naman siyang patayin na lang natin yan. Ngayon, ayan. Hindi na pala siya 3, magiging 4 na yan. Kaya yun lang. Wow, okay. Wow, okay. What a play. What? Okay. Okay, okay. Okay. Wala tayong magagawa kundi ito na lang. Solid naman yung draw natin. Maganda yan. Trade out natin yan. Tapos, ito, kill natin to. Tapos, wag tayo okay. Hindi ako kinancel ko yung small bugs natin. And, medyo solid na play naman yan. Kasi, kumbaga, 1 mana lang din naman. Parang trade out. Sa next turn natin, pwede na tayo magbagsak ng Battle Cleric kasi lamang na tayo sa board, mga dre. Yun lang naman ang parang pinaka-idea natin dito. Pag lamang tayo sa board, labas nyo na yung Battle Cleric. At ang nature naman kasi, mga dre, random lagi. Laging random ang yan. Ito, pwede tayo makipagpalitan dito. Okay. Nag-3. Kung sakali lalabas ko to, okay. Kailangan mapatay ko to. Tapos lalabas yung Battle Cleric, okay. Binibilang natin. Ito, no-brainer na yan. Okay, edi kung ibabagsak ko to, ang mapatay nitong dalawa is yung isang summon na Acolyte tsaka ito. Kaya parang yun ang pinaka-move, mga dre. Ang gagawin ko, babagsak ko lang to. Tapos ito, i-atake ko lang dito. Lang tayo, flux lang tayo. Isa na lang yung cards niya, mga dre. Kaya parang, more likely, hindi spell card siya. Malay mo naman spell cards, kasi dalawa na ngayon. Nag-draw naman siya. Pero mahirap tong targetin. Yun lang. What the freak, man, balista. Pinakakalaman. What the freak. GG tayo doon, mga dre, sa balista yun. Kailangan makadraw tayong Lights Levy. Yun lang parang all the way na ma-counter out natin siya. Pero ang daming kakainin niya, mga dre. Ang daming kakainin niya, yung balista niya. Ayun, buti nag-miss pa yun. Pero yun ang pinaka-counter sa natin, mga dre. Okay. Wala tayong magagawa kundi ito. Yan. Tapos patayin natin to. Tapos, pag nilabas ko to, mga dre, ito kasi papatayin niya lang to. O kaya kakainin to yan. Kaya ito na lang siguro. Tapos meron pa tayong isang Acolyte. Yan, yun siguro. Hindi ko yata na-atake to, pero okay lang.
Medyo wide na yung board natin, pero papuputukan lang nito yan, mga dre. Yun ang ano din. Kaya yung move na yun, okay lang. Siguro medyo lamang pa rin siya doon kasi matitira tong balista. Titrade out lang natin tong dalawa. Kung mapapansin nyo, ano lang yan, pantay lang yan. Ngayon, may balista pa rin siya. At the end of the day, may balista pa rin siya. Kakain ng kasama na ako yan, mga dre. Kaya parang kung sakali na kailangan at least maka-go wide tayo. Pero kung mapapansin nyo, isa na lang din naman ang barahan niya. Tapos ito, control niya yung Sanctum eh. Yun lang mahirap doon, control niya yung Sanctum. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, yun sana yung move natin. Pero parang lugi na tayo kasi wide na yung sa kanya. Yung sa atin kasi ang play natin dapat maaga pa lang mag-wide natin. Eh, ang nangyari, parang na-trade out niya. Tapos lahat ng pumasok yung canopy barrage na dun sa Kasi may mga ganun talaga. Hindi sa hindi mo, itong game, hindi mo na kontrolado. Lahat ng parang ginagawa mo, hindi na maibig sabihin parang aayon lahat sa'yo. Kaya siguro okay lang din to. Pag binagsak mo to, kakainin lang din siya ng balista, pero okay lang din, mga dre. No choice na tayo. Kundi parang makipag-trade out lang. Parang ipoprolong lang natin. Ipoprolong lang natin yung laro. Titingnan natin, kasi 1-1 cards na lang naman tayo. Pwede pa tayong ang parang naisip ko lang dito na way natin is makakuha tayo ng Lights Levy. Makuha natin to, tapos yun lang. Pero at hanggang naandyan niya, wala tayong magagawa. Kumbaga, parang lamang na lamang siya dyan. Tapos may siya, may flourish. Sa tingin ko, GG na tayo dito, mga 90%. 90%, parang ganun. Kasi lahat ng, parang napansin ko mga cards naman niya, puro aggro lang. Umayon sa kanya yung mga draw, umayon din sa kanya yung canopy barrage. Hindi mo man pinpoint yung pero yun yung pinaka play na umayon sa kanya. Yung canopy barrage mga. Kumbaga nagsimula siya doon, yung nagsimula yung play niya doon. Kaya parang okay lang 'yan. Okay lang 'yan. Wala tayong magagawa kundi parang ganun. Ngayon pa kaya ang ginagawa ko lang, lang ako, nagsasama na ako late lang ako. Inaantay ko yung Serene Blade or Pero dito parang wala na rin kasi na yun, may flourish siya tapos parang nagiintay na lang tayo ng tapos ng laro. Kaya ang score natin is dito sa deck na to, ang score natin is 3-3. Nahabol tayo ng nahabol tayo ng kalaban pero ayos lang. Okay lang. Ganun talaga. Ngayon, check natin to. Baka pwede naman. Oh. Meron palang Hindi ko nakita yung bodyguard na yun, mga dre. Parang pinahaba lang natin. Pero imagine mo kung meron tayong Serene Blade dyan. Lahat yan 3-3. May hirapan ng kalaban na i-wipe out yun. Pero ngayon, wala pa rin tayo na dodraw. Kung mapapansin nyo, ganun din yung kinatalo natin kanina. Minsan kasi parang umayon sa yung bara, pero minsan hindi. Kaya ngayon hindi. Umayon sa kalaban yung kalaban. Di, okay lang. Ganun talaga. Hindi mo makukuha lahat. Ayan, kaya good game. Good game tayo dyan. Atong balista, isa sa mga paborito ko ring card dati yan. Balista. Napakaganda kasi niya, parang yung Universal Burn deck na ginawa na binild ko na deck na parang may balista kasi yun yung parang ma-indirect, yung parang ibababa mo pa lang siya, mirror na siya, mirror damage yan, katulad niyan Ranger First Bow. Itong balista inaatake ka niya pero kung mapapansin mo hindi siya nagte-trade out ng health niya. Yun na parang indirect damage yung para magic lang ganun. Kaya napakaganda niya, hindi siya nauubos ng buhay. Ang pangit lang, ang parang counter lang sa kanya is Lights Levy, tsaka yung yung Onyx na 2 mana cards na pumapatay na insta-kill sa mga 1 damage creature. Kaya yan, okay. Good game kay Kuya Ginger. Hanap ulit tayo ng isa pa. Luckily naman,
kanina nag-message na si Prof. Kung hindi nyo kilala si Professor F, siya yung isa sa mga, ayun siya yung parang kasama, siya yung sponsor natin nung unang tournament natin sa community nung 1K player celebration ng natin is over a month ago na rin yata yun. Bali marami kayong magkakasama doon. Ang una yata nag-scholar is si Paul yata, si Paul. Siya nga yata. Siya naka 20k points sa sa stream ni Professor F. Ito pala si Ginger. Tingnan natin makakabawi tayo. Maganda naman to, maganda. Check natin kung anong okay. Shield Bear, Rampart. Masyadong defensive tong Rampart. Check natin kung ano eh. Okay, Serene Blade. Okay na to. Bali yun, naging kami. Kami mga parang unang player na wow. O nga, dapat hindi ko pala pero okay na rin. Wow, okay naman. Isa sa pinakamatinding move yun. Ito. Check natin. Kasi, kung sakali na, atakihin natin to. Hindi ko lalagay lagay ko na lang itong Mystic Rod. Para sa 4th round, pwede tayong at least makakabawas-bawas tayo dito. Sa tingin ko, pag inatake niya to, dalawang atake ko sa kanya, patay na rin to. Ayun yun, kay Professor. Kami, 30k watch point dapat. Wow, okay. What the wow, ayos na. Give one strength, regen. Wow, hindi na siya namamatay nun pagka ganun. Galing naman. Ngayon, lumabas yung Rampart natin. Tapos, hindi ko pwedeng atakein niya mga dre. Kasi nag-regen yun. Plus 2 pa rin yan. Kaya parang skip lang yun. Tapos, depensa lang. Ito na naman. What the freak. Kailangan natin yung Lights Levy. Pero parang hindi yata ibibigay sa atin mga dre. Kunyari lang. What the freak. Yan yung sinasabi ko. Maayos sa atin ang cards. Yan. Tapos, lagay na natin to dito. Shieldbearer, baba na natin yan. Tapos, bawas-bawas na tayo dito, mga dre. Tingnan natin kung may foothold na tayo dito sa game. Ngayon, nakuha na natin si Serene Blade. Binigay sa atin yung play ng Lights Levy. Mukhang, ibibigay naman sa atin yung larong. Tingnan natin kung, ito naman, ayun, nakita nyo naman, mga dre. Minsan may ganun mapapansin mo. Lahat ng healing mo binibigay. Kanina kay Ginger Avenger binibigay yung play. Ngayon sa atin naman. Kaya ito yung parang may feeling na ganun mga dre. Kung mapapansin mo dito sa laro may ganung feeling na parang para sa yung laro, parang ganyan. Yun na parang ibig ko sabihin. Okay. Ngayon, hindi na ako magkakamali. Ito na lang para syempre patay siya. Tapos ito. Tapos, baba natin tong Serene Blade, mga dre. Yan. Tapos, alam mo ang gagawin natin, ibaba din natin to. Yan. Kasi, magiging 3 yan Hindi naman niya mapapatay yan, mga dre. Hindi mapapansin nyo. Magiging 3 yan. Ayun. Naging 3. Ngayon, wala na siya mapapatay. Kasi nadagdagan na. Yun ang parang pinaka-power nung natin. Itong Serene Blade. Ito yung play natin talaga. Dito naka-revolve lahat ng gameplay natin. Susunod, may summon accolade tayo. Parang hindi na tayo mauubusan niya mga dre. Yung lagi tayo may 3-3 na creature sa huli. Summon accolade lang. Summon accolade. Kaya isa sa mga the best yan. Eto yun lang. Meron nga pala siyang ganon roar. Pero okay lang. Ngayon, pero wala naman siyang ma-atake kasi. Ayan. Nagka-1, ayos nagka-1 yung What the? Okay lang to. Ito yung play mga dre. Mapapansin niyo 'di ba 3 yan?
Atake ko dito. Hindi mababawa siya, magiging 1-1. Madadagdagan uli siya. Let's see. Kung mapansin, nadagdagan uli sila. Yun yung parang medyo kagandahan lang nung sa ano, kasi parang control mo yung mga ganong bagay. Ito, medyo may pera din pala si Kuya Ginger. Kuya Ginger, may jug stop pala siya. Hindi, ewan ko, magkano bang jug stop? Parang nasa, ano ba ito? 200 ba? 200 pesos yata sa atin. Ganun yata ang mga presyuhan. Ito, medyo matindi na to, mga 3.5. Ang gagawin natin, bawasan lang natin siya. Ito, nagkaka 1-1. Ayos din, di ba? Matindi rin yun. Maganda nga na rin yun, mga dre. Kasi ito, tingnan mo, naging 1.5 siya. Ito, magiging 3.7. Kasakali na parang ano. Parang yun ang mangyayari. Kasi magsasama na ako ulit tayo. Mapapansin niya, tumangkin ng tumangkin. Tapos ito, ayan, sama lang ako light. Tapos, card shark pa. Tapos pag namatay ito, mga dre, ano siya? Ito, nagre-regen kasi siya. Pero, parang, ito na lang. Ito, sa tingin ko, ito, mas magandang patayin yun. Tapos, ito, kung mapansin mo, may 5 siya. Kailangan ko ng damage na 3 para, ayan, para maging 2-3 siya. Yun ang parang pinaka, ano, yung might ng ano natin. Ayan. Yan, check natin. Kung mapansin nyo, ayan, dadagdag yan sila. Kaya yun lang, ito yung, ano, ito yung strength. Kung mapansin nyo, ito yung, napakalakas ng mechanic na yun. Yung sa 4 mana mo, napakadami mong nilagay na stats. Yung sulit na sulit. Parang isipin mo kasi apat na mana to. Parang kada isang turn, ilan yung binigay niya? 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Ilan yun? Napakadami yun. 2, at least parang, kanina pa nga kung malas itong rampart na to, kanina pa bumabangga yan. Tapos may bawas pa siya. Pag binangga mo siya, may bawas pa siya. Diba? Isipin mo yung strength na gano'n. Okay. Check natin kaya, sa tingin ko, kaya yan. Kaya yan. Kasi marami tayong buhay. Mag-spread out lang naman yan. Check natin. Check natin. Ngayon, nagbabawas na siya. Sino ba to? Si Broccoli Boy. Kanina pa yan. Kanina pa yan. Hindi na siya namatay-matay. Pero tignan natin kung paano tayo mag-share out dito sa larong to. Ngayon, kailangan kong eliminate is okay. Okay, kailangan niyang gawin yon. Parang Sail Weaver. Meron pa tayong isang move. Ito, 3-3. Ito kailangan ko mabawasan para maging 2-2, maging 3-3 siya. Tapos, ito wala na tayong remedyo dito, mga dre. Sakto naman, sa tingin ko, sakto naman to. Ayun, solid pa rin naman yung eto hindi ko, kung mapapansin, hindi ko muna babawasan siya. Babawasan ko na lang siya sa next round. Ito kasi mag-i-spray at least nadagdagan pa rin ng buhay. Tapos tatangki lang ng ilang to. 7 lang naman yung damage niya pero mag-i-spread out yan. Dami naman buhay kung mapapansin. Kahit sabi mo mag-spread out yan, wala ding kwenta. Hindi naman may walang kwenta kundi parang ayos lang din. Kayang tangkihin, yun ang ibig sabihin, kayang tangkihin. Check natin yung galaw ng kalaban. Ayan, ayun, walang namatay kasi ang dami nga natin buhay. Pero nawala na yung Serene Blade natin. Sana makakuha tayo ng medyo yung mana heavy. Marami pa naman tayo, wala pa nga tayong Battle Cleric na lumalabas. Sana makakuha ulit tayo ng kahit yung Serene Blade ulit. Isa sa mga the best na pwede natin ma-draw yun. Pero ito, patayin na natin siya. Or, kasi kung kukuha naman tayo dito sa Sanctum, halos wala din tayong mapupura. Kasi ito, pag bumanat ulit ito, ito, okay naman to. Teka lang kailangan ko mag-sacrifice 3-2-3-2-3-3. Kailangan ko na mapatay ito
Or kasi ito ang play. Sige, bawasan ko to. Ito na lang. And, siyasama na ako ulit tayo. Tapos, ayan, at least, meron silang added health. Hmm. 333. Hmm. Okay. Baka kasi, parang hindi ko na kailangan to. Sige. Ito na lang yan. Tapos, hayaan mo na lang siyang bumanat mga dre. Siguro, leave na lang. Leave it. Kasi isa na lang yung mana niya. Isa na lang yung card niya mga dre. Tapos, ang dami pa rin naman health nito. Pwede lang, casualty is ito. Pati ano naman yan. Ano nga ba yun? Nahihilo naman. Okay. Okay, yun pala. Medyo kaya na yan. Nag-spread out. Yun lang. Sana hindi namatay yung isa. Kaso wala din naman tayong choice kundi i-clear out lang naman din yung isa. Pero tignan natin kasi meron pala siyang mga 7 mana creatures. Tayo wala. Ang pinakamadami natin is 5. Ito yun, buti. Savior to mga dre. Savior yan. Tapos, summon acolyte ulit tayo. Sa tingin ko kaya na to. Kaya na to. Ito. Sacrifice natin itong dalawa. Tapos kahit mag-summon acolyte lang tayo na mag-summon acolyte. Mga dre, sa tingin ko kaya naman. Kaya naman tumangkin anong natin. Tapos draw a card or for bro. Sa tingin ko draw a card mga dre, mas valuable to mga dre. Mas trip ko 'yon, draw a card. And bawas-bawas lang tayo tapos Sanctum play. Kasi eto pa isa-isa lang naman ang papatayin niya mga dre. At infinite naman yun na natin. Summon acolyte. Ang parang ini-snipe ko lang dito, battle cleric. Kung sakali na makuha natin yung battle cleric, medyo okay tayo doon. Check natin, okay, nagbibigay lang naman yan ng 1 Pero ganun din naman, wala din naman parang medyo mababago. Kung sakali na kasi ayan, ganun lang. Tapos 3, 4, okay. Hayaan mo lang siyang pumatay ng pumatay mga dre. Tapos bawas lang tayo ng bawas. Infinite naman yun sa atin. Ngayon, ito nakuha natin. Draw a card tayo. Check, sana makakuha tayo ng battle cleric. Okay. Ritual, hindi. Tanggalin natin yung dalawa. Tingnan natin kung ano yung makukuha natin. Okay na rin to. Hindi na masama. Hindi na masama yan. Kasi magsasaman pa ng hyena yan. Tapos, ito, pwede niya i-sacrifice yun doon. Pero alam mo, ang gagawin ko, ito, babawas lang ako dyan. Ayan. Ganun lang, bawas lang tayo ng bawas. Tapos check natin kung ano parang pwede natin i-play. Ayan, ganun lang. Kung mapapansin nyo, ganun. Bawas lang tayo ng bawas. Ito, wala tayong pakialam kahit pumatay siya ng dalawa dyan. Diretso lang ang damage natin. Sa tingin ko, dun pa lang medyo pa isa-isa lang kasi ang kill niya eh. Kung titignan mo. Ayan, 3 na pwede niyang patayin. Pero, check natin Check natin lang. Kung paano ang diskarte natin dito. Ayan, 2 lang din naman damage niya. Pero, kung mapapansin niya, 3-3 na yan. Pag pumatay pa din na isa, 2 na lang. Pero mukhang hyena. Bakit yan ang ginawa niya? Sana yan na lang. Kasi ito magiging 3-3. Ayan. Check natin. 7 na lang yan, mga dre. 7 na lang yan. Tapos, sa tingin ko, ito na lang. Ayan. Yan na lang. Tapos, marami na tayong bawas lang tayo ng bawas. Yan, 2 na lang. Sa tingin ko, panalo na tayo dito. Plus, kunin natin to. Yan, kunin natin yan. Pero panalo na rin naman tayo kahit anong mangyari. Ayan, nakabawi tayo kay Kuya Ginger. Pero ang ganda ganda rin ng deck niya, mga dre. Hindi naman sa mahusay din, ang husay din ng deck. Mahusay din. Parang kung mapapansin mo, ang ganda ng deck niya. Tapos naglabasan yung mga 7 mana cards niya sa huli.
Isipin niyo yan mga dre. Yung mga una, binigay sa kanya yung mabababang cards. Sakto-sakto dun sa ano niya. Tapos sa huli, dun naglabasan yung mga Kasi papiso-piso na lang yung card niya, pa isa-isa. Isipin mo kung gaano kaswerte yung draw niya. Sadyang malakas lang yung epekto nung Serene Blade natin. Pero kung yun mismo yun, ayan, buti, di ba ginamit, ayun, Bronze Servant. Pero wala na rin pa, panalo na rin naman tayo. Pero isipin mo yun, ganong katindi yung power ng Serene Blade natin na napakaganda nung pagkakasunod-sunod ng balasan ng niya. Sadyang hindi lang siya nanalo. Yun lang parang na ko dyan mga dre. Ayan, panalo na tayo kasi wala na siyang tira. Muntikan pa. Muntikan pa. Pero good game, good game. Nakabawi tayo kay Kuya Ginger Avenger. Bali, ano ba yung score natin? 3, 4-3? 4-3 ba? Tama, 3-3 tapos, parang 4-3. 4-3. Bali, ano ba? Tatlong game na lang. Ayan. Medyo, magbe-break lang tayo mga dre. Medyo, water break lang tayo. Tapos, pause ko lang. Tapos, game ulit tayo. So, let's go ulit. Bali, ano ba? 4-3. Bali, may tatlong game pa tayo. Tama, 4-3. Bali, yun nga, mga dre, yung parang pag naka 30,000 points ka kasi, watch points kay Prof, pwede ka mag-scholar. Kaya, yun, ginrab naman natin yung opportunity yun. Nakikinig naman tayo kay Prof, tapos nanonood din tayo. Siyempre, yung mga gameplay ng Gods Unchained. Kaya, pero yung additional na, halimbawa may maging scholar ka doon sa Axie, napakaganda opportunity ng mga dre. Kaya, watch lang din tayo doon. Search nyo lang. Nag-i-stream yun si Prof tuwing 1 to 3. 1 to 3 p.m. Napakaganda mga dre na yung napakalaking tulong. Tapos, habang natututo ka doon sa game, kasi pinapaliwanag niya yung mga galawan, ganun. Kahit sa Gods Unchained tsaka sa Axie. Kaya, napakaganda nung opportunity na yun. Sana makuha tayo kasi may interview ako bukas kay Prof. Wow, Serene Blade, okay. First tayo. So, I think, eto na lang. Sa tingin ko, card short, tsaka ito. Yan na lang gawin natin. Kung sakali na may, siya, ano bang, kasi iniiwasan kong patayin to nung Axwoman. Kaya hindi yun ang binagsak ko. Okay. Athenian Archer. Ang problema naman doon sa galaw na yun. Eto, yun nga lang, wala tayong sayang isang mana. Pero, ganun talaga. Okay lang. Check natin. Yan yung sinasabi ko. Iniiwasan ko na patayin siya. Pero pinatay pa rin siya. Kahit anong iwas natin. Kahit anong iwas natin, napatay pa rin siya. Lights Levy. Gawin na lang natin to mga dre. Tapos, trade out. Hintayin natin kung ano yung next move. Naghintay tayo ng Lights Levy lang. Okay lang yan. Trade out din naman niya yung draw card. Yun ang medyo kakaiba na rito yun. Fair sacrifice. Wala tayong ma-Lights Levy. Dalawa na yung Lights Levy natin. Wala tayong ma-Lights Levy. Eto. Siguro ito na lang. Tapos, kung si Serene Blade ako. Okay na to, Serene Blade. Tapos, susunod is, Jungle Princess. Siguro, medyo solid na play na yun. Kasi, kung ila-Lights Levy natin siya, tapos ito. Yun lang, wala tayong nakalapag sa board. Parang na-waste yung isang turn niya. Pero, okay lang yun kasi nakipag-trade out naman siya. Wala rin naman siya sa board. Pero, sayang yung value. Okay lang yan. Okay lang naman. Pwede tayong mag-Lights Levy. Siguro yun ang the best. Isang Lights Levy. Yan, isang Lights Levy.
At least nabawasan siya. Rampart natin. Trial Spirit. Okay na to. Ayan. 3-3. Tapos, may dalawang turn pa tayo para makakuha ng ano. Ito, sa next turn, may Jungle Princess tayo. Tapos, pwede Light Slave uli. Ito mukhang ano to, hindi ko alam kung wow, okay, nakabawas siya ng ano. Pira yun, Weekend Trapper. Mukhang ano, isa-sacrifice natin yung ano natin dun sa Weekend Trapper niya. Okay. Mukhang ang galawan dito ay eto. Tapos okay, eto. Lights levy natin to mga dre. Solid naman, solid na yon mga dre. Ayan. Kailangan lang natin mabawasan to. Ayan, para kumagat yung ano, yung value nito. Tapos i-lights levy ko ba to or i-blind martyr ko? Teka lang, nag-iisip tayo. Sa tingin ko eto na lang. Tapos abang tayo ng isa pang pwede natin i-lights levy. Pero kung mapapansin nyo, binawasan na, parang ano, parang nagpa-haircut ka. Hine-haircut ko, naging tuto lahat yan. Kaya ayan, pasok na pasok yung ano, yung value nung huling Serene blade natin. Kasi dapat may isa pa tayo doon na weekend trapper lang tayo. Pero yun, solid na round yun mga dre. Napakagandang round nun para sa atin. Ngayon, tignan natin yung ano, yung galawan ng kalaban. Pati ang tingin, kung mapansin yung rampart natin nagkakapiso pagka nabawasan siya ng ganun. Kaya yan, solid naman, sobrang solid na. Check natin yung ano, gagawin ng kalaban natin. Si Rap. Ito ang kadalasan dito kasi kinukuha nito Demo Gorgon. Pang 7 ba yan? 7 mana. Yun lang naman parang pinaka-use nun. Okay, tingnan natin. Ako mukhang mababasag na blind barter na. Ayan, tapos papakamatay si ano. Ayan, ngayon, may lights levy tayo. Pwede natin lights levy si Axwoman. Or sana may magbagsak pa siya na medyo mas magandang ano. Check natin. Nag-iisip siya, may 4 na mana pa siya. Pero mukhang ano, free-to-play player lang naman si Kuya Ra. Wala naman ako nakita na para medyo kakaiba. Ayan, may draw card pa. Wow, solid naman. Binigyan tayo ng Waxwoman para mapatay yan. As may Serene Blade pa tayo. Solid na solid yan. Ito, pwede tayo magpagupit. Ito, dito kay ano. Ang gagawin natin is patayin kung teka lang. Ito kasi parang ano, paano ba diliman na yan? Papagupit tayo. Ito kasi may 2. May tendency siya na umangat. Ito, pwede ko itong patayin kasi buhay pa siya. May 1 pa. Parang okay to. Okay itong play na to. Ayan. Tapos, ayun, control natin. So, solid naman mga dre. Napakatindi. Napakaganda ng play na yan. Tapos, may value na dito sa dalawa. Ito, susunod na natin. Baka malali na naman ako dito. Ayan. Ayun, okay na yan. Napakaganda. Nabuhay lahat. Tapos, may value tayo nakuha. Kailangan papagupit lang. Lagi. Pagka yung ganun, may 2 damage yung creature. Isipin mo, Shield Bearer, naging 3-3. Napakagandang play na mga dre. Ayan. Mana Born. Okay, draw a card siya. Isa pa dito yung ano, Lights Levy, ano, yung priest, yung Acolyte, hindi Acolyte priest, na ba? Nakalimutan ko yung priest na yun. Wow, okay. Wala na, ito na, okay na yan. Tapos na to, mga dre. Wag lang siya magkaka-spell. Matindi ang ano, matindi yung balasa, mga dre.
Pero mabagal kasi itong ano, mukhang demo, mukhang nagpapa-late game lang si Kuya Re. Kaso hindi naman late game ang galawan natin, parang early aggro tayo. Control early aggro board ang ano natin. Okay, 7 na pala siya. Mhm. Tapos, um, paano ba gagawin natin dito? Pwede to, ayan. Tapos, paputukan natin. Ito kasi magkakaroon din ng value. Ayan. Kakaroon ng value to. Ayan. Paputukan natin si kuya. Tapos, sacrifice tayo ng dalawa dito. Ito kanina pa natutulog to. Gigisingin natin. Gising. Doon ka sa, doon ka sa void. Tapos may 5 pa tayo. Okay, may 5 pa tayo. Magsasaman to na isa eh. Kaya parang pag nilagay ko to masasayang. Ah, it's either mag-summon din ako ng isa. Sasama pa siya ng isa. No? Okay na siguro yan, mga dre. Okay na siguro to. Sasama kasi na isa yun. Baka masapawan pa. Hindi ko rin naman pwede ibaba yung ritual rod. Ayan, solid na solid yun, mga dre. Napakaganda. Napakaganda ng play natin. Ayan, manghihil. Ito pala, mukhang may pera nga talaga si, si kuya. Wala, hindi lang niya makuha yung cards na gusto niya. Kasi hindi naman ito, binibili rin ito eh. Pero wala, GG na rin. GG na rin. Sala, 4-3, 4-4, 5-3. 5-3 ang score natin. Pero, okay, nag-heal pa pala siya. Teka lang 3-3-3, 12 lang. Hindi, tama na pala. Tapos na pala. Ito pala. Pinaan pa tayo ng para tinabad pena. Panalo na. Ito kasi, pero kung hindi mo nakita yun, parang tatagal pa na isang round lang naman. Pero wala, GG na rin naman. 5-3. 5-3 score. May dalawa pa tayong 2 games pa mga dre. 2 games. Meron pa tayong 2 games. Check natin kasi yung mga kalaban. Ayun, parang yun yan sa habang napakaganda opportunity mga dre. Magkaroon ka rin ng team sa Axie. Kung sakali na maswerte tayo mapili sa interview ni Professor. Kaya kung ako sa inyo mga dre, mag-watch na rin kayo kasi marami rin naman kayo matututunan kay Professor. Doon rin ako idol din niya kasi doon pinapanood ko yung video niya sa Gods Unchained, kung mga galawan, yung mga gagawin sa laro, paano mapadali yung progression nyo, yung skill level nyo, di ba? Tapos ano yung mga strategies, ano ba yung malakas na deck, yun lang, yun ang karamihan na natutunan ko doon kay Prof. Tapos chill lang, ganun, chill lang. Ngayon medyo nabawasan din yung oras ko sa kasi yung kasabay ko sa yung anak ko dalawa yung anak ko nag-online class. Kaya sabay din sa time slot niya, kaya minsan nahihirapan ako mag-watch. Ang ginagawa ko, ino-open ko lang yung minsan pag may oras ako, tapos halimbawa walang pasok yung mga bata, ayun, na nakikinig naman ako kay Prof. Kaya yun lang, maganda yung opportunity, ang parang gawin nyo lang, mag-watch na rin kayo mga dre. Kasi sayang din, baka maging scholar kayo. Medyo malaking tulong din kasi kung sakali nakaka 200 SLP kayo sa 4 ang isa. Ang laki ng tulong mga dre. Ang laki ng madadagdag sa income nyo. Isipin mo is kung sakali na naka 200 SLP ka, 4 isa, hati kayo ni Prof. Kasi 50-50 yun. May 400 ka na kagad. Sa paglalaro lang ng game mga dre. Axie. Ito rin naman parang ganun din. Kaso medyo ang kasali dito pre, minsan pag kailangan mo na yung pera. Yun lang naman yun. Pag kailangan mo na yung pera. Hindi rin naman masama na nagagat sa Unchained ka. Tapos, ang kita kasi dito sa Gods Unchained mga dre, it's either mga parang hindi mo alam, parang ganun, unknown pa.
Kasi wala pa naman nakakaalam, wala pa yung forging. Paglabas ng forge, ngayon makikita mo mahal yung mga cards, pero yung forging hindi mo pa alam kung anong epekto nun, kung gaano karami yung taong may cards na nagganon, ganun. Yun lang. Kaya parang walang kasiguraduhan kung magkano, pero the best pa rin na kung sakali maganda pa rin na naglalaro din tayo. Ito. Okay, Lights Levy. Suwabing-suwabe naman yung galawan na yan, mga dre. Ayan. Yun lang, watch lang kayo mga dre, tapos marami kayong natutunan, makapag rin kayo. Tsaka isa pa yung kay Spider Show. Yung dalawa, si Prof tsaka si Spider Show. Tapos marami pa naman silang team na kasali na sa mga naglalaro. Kaya yun lang. Kung sakali na may time kayo, 1 to 2 p.m., watch lang tayo. Napakagandang opportunity para sa atin. Ito, meron tayong Mystic ritual natin to. Ito kasi pag binugaw mo, may lalabas na dalawa diyan. May lalabas na dalawang battle trial diyan. Pero ayos lang 'yon. Control lang natin yung board and ito kahit sabihin mo na mas maganda patayin mo pa rin 'yan. Tapos ito may dalawa tayo, mas okay ito. Shield Maiden. And at least napoprotektahan to. Kaya yan, napakagandang round para sa atin. Nag-go wide na tayo. Ito yung pinaka-plan, go wide for at least 4. Hindi nga lang natin nakuha yung Serene Blade natin. Wala pa tayong Serene Blade, pero ang pinakamahalaga ay makontrol mo kaagad yung board. Okay, yan, what? Sok na sok naman yun, mga dre. Pero hindi, patay din naman yan. Kasi sasacrifice ko lang to. Tapos, yun lang, titirahin ko lang siya ng, ayan, ganyan lang, kasi ang konti ng buhay eh. Ayan. Ganun lang. Tapos, rekta ulit. Tapos, ano pa ba pwede natin kunin dito? Tama na calculate na lang mga dre, tsaka butit. Kasi ito, babanat pa yan, wala namang ganyan lang. Pero next turn may onslaught kasi siya eh. Hindi mo alam kung ano yung bababa niyan. Pero ang onslaught kasi napaka ano nga bang tawag yan? Parang paubusan kayo. Paubusan lang kayo. Tignan natin kung may 5 health yan. Pero sa tingin ko kaya kong baragin yan. Yung 5 health. Kasi makakuha naman tayo na ito. Run of Fire. Check natin. Baragin na. Kaso kakain ng ilang creatures yan, dalawa. Okay lang. Parang dami rin niya nakain. Yan. Kakain niya ng dalawa. Tapos kuha natin yung Rune of Fire. Yan, ganun lang. Tapos, kill natin siya. Summon na ulit tayo. Tapos, gamitin na natin itong bag. Ayan. Para go wide uli. Lamang uli tayo. Okay. May na tayo. May little na tayo sa next round. Kung sakali na parang wala siyang mapatay sa creatures natin, panalo na tayo. Check lang natin kung ano yung Oh, okay. What the freak, man. Yun na naman. Okay. Okay na to. Banat-banat lang tayo. Yan. Tapos, eto na lang, mga dre. Ito. Para kukunin niya tong what the okay. Pero talo na rin naman siya. Okay lang. Kasi piso na lang magiging buhay niya doon. Tapos, kung wala siyang GG pa rin siya. Yan, okay na. Bali, ano ba yung score natin? 7-3, 3, 6-3. Last game. Medyo maganda naman yung standings natin. Dito sa 2-2 strat natin. Last game tayo. Last game. Horse to buys. Pero stop ko na itong stream sa pang last game. Pero tapos tapusin ko na rin ngayon itong weekend tournament. Hindi, bukas na lang pala.
Bukas na lang pala. Sunday pala bukas. And, game na yun. Game tayo. Game. Last game. Sino kaya makakalaban natin sa si Esimon. Esimon. Let's go. Tanggalin natin to. Let's Levy Card Shark. Kasi dalawa. Parang tanggalin natin yung Card Shark. Battle Cleric. Yan, medyo to solid na to. Hindi naman natin, kahit hindi natin ibaba yung yung Axuman. Pwede ko i-trade out to. Tapos tayo? Sige, trade out natin. Tapos tsaka natin para at least walang damage yung rampart natin. Tapos baba pero may siya. Kumbaga may cheat siya. Yun ang doon, may cheat. Twilights Levy. Suwabing-suwabe naman mga dren. Sunod-sunod naman ang ating galawan dyan. Deception. Puro ganun Yun lang parang siya, nagbabawas siya. Meron tayo na ito mga dren. Teka lang. Tingnan natin kung paano galawan natin. Ayan. Tapos baba natin to. At sabihin mo na boss, bawasan niya yan. Okay pa rin yan. Ayan. Tapos, ang hirap, ito pag pumutok to, ang hirap ng kasi tayo, wow. Ang ginagawa niya, parang nag-iipon lang yata siya. Okay, burn. Atakin na natin to, tapos i-heal natin. Or, Battle Cleric. Battle Cleric na kaya tayo. Kasi double attackin niya lang yun. Pero ito na lang mga dre. Yan. Para madagdagan ng buhay na ito. Tapos, okay lang. Ito buhay pa. Tapos Battle Cleric tayo sa next turn. What? Ano to mga dre? Hindi, alam ko na. Okay. Kala ko may siya, Rapture Dance. Yan, parang naisip ko para may Rapture Dance siya. Kaya yun lang ang ginagawa niya. Parang na-sense ko na may Rapture Dance na mga dre. Okay, teka lang, naisip ko galawan natin. Kung may Rapture Dance siya, kaya yun lang ang ginagawa niya. Sige. Alam ko may Rapture Dance yan, mga dre. Kaya, ang gagawin natin is bawas lang tayo dito. Tapos, okay na yan. Hintay tayo ng wala pa naman siyang board, mga dre. Wala pa naman siyang board. Kung may Rapture Dance siya, wala pa naman siyang board. Okay. Check natin kung may Rapture Dance siya. Ano lang tayo, steady Golteb lang. Ito, bagsak natin to. Tapos bagsak din natin to. Double na tayo. Tapos, after nyan, tignan natin, kung may Rapture Dance siya, matindi pa din naman yung deck natin, mga dre. Kayang-kaya pa rin habulin. Tignan natin. Marami tayong parang sagot dyan. Control kasi natin Sanctum, mga dre. Yun ang mahalaga niyan. Ngayon, mukhang wala siyang Rapture Dance. Kasi kung may Rapture Dance siya, kanina pa niya binitaw yung mga dre. Diba? Kaya parang, ngayon, napatunayan ko na wala siyang Rapture Dance. Pero ang dami na nating creature sa board.
Okay. Tingnan natin kung paano ano. Ito, walang kwenta kung isa-sacrifice natin 'to mga dre. Ito yung parang kung titignan niyo, sabihin niyo, "Isa-sacrifice natin 'to," pero walang kwenta 'yan mga dre. Kaya ang gagawin natin, patayin natin 'to. Ayan. Sacrifice natin 'to mga 'to. Kunin natin 'to. Ayan. Huwag natin paputukin 'to mga dre. Ayan, kunin natin 'yan. Eto, nandito pa rin 'yan, 'di ba? Kung mapapansin niyo, ayan pa rin. Tapos, gawa tayo ng ano, bagsak natin battle cleric natin. Ang gagawin niyan, dahil wala pa nga siyang ano, rapture dance, papatayin niya yan. Ito, papatayin niya ito. Dalawang turn na mayuyuse niya yung Orpheus Distraction. Pero, nakuha na natin yung value. Kung sakali na, ano. Okay, hindi niya ginawa. Ngayon, lugi na siya, mga dre. Ang laki ng lugi niyan, mga dre. Check natin, ha. Ito yung kung paano galawan natin, ha. Ito, baba natin to. Tapos, ito kasi apat ang buhay. Hindi naman natin pwedeng patayin. Kung sakali i-sacrifice ko to, magiging 4. Tira, nag-iisip tayo. Baba natin to. Sacrifice natin to. Sacrifice natin yan. Nalagdagan ng buhay nila. Lagay ko to dito. Yan. Yan, buhay pa siya. Ito, papatayin natin siya. Ayan, yun lang. Kung mapapansin nyo, bilang-bilang lang. Tapos lamang tayo sa board. So, let's go. Ang ano lang dito, meron tayong hindi niya, it's either, okay. Hindi ito makakapalag hanggat nandito to. May timer naman siya. Kaya okay, puro ganun din ang galawan ng kuya natin. Pero, pagandahan yan, infinite to. Kaya parang ang gagawin natin, bawas-bawas lang tayo. Bawas tayo yan. Ipatayin na ano. Kasi, pag pinatay, wag nyo papatayin niya na ano. Nang marami kayong mana. Kasi pupunta dito yun. Pero, kailangan natin siyang patayin. At sakali na i-sacrifice ko to, tapos summon na ako light. Ayan, patayin natin to. Ayan, summon ako light. Tapos patayin ko to. Ayan, at least dalawa na lang. Pupuntayin dun mga dre, dalawang mana yan. Magsha-shuffle ng cards yun. Ayan. Tapos ito, ganyan. Ayan, okay naman. Okay naman yung move. Ang gagawin natin is parang bawas-bawas tayo. Okay. In-assassinate niya yung ano natin. No choice kasi tayo doon mga dre. Kailangan talaga natin patayin. Hindi pa rin siya may kasunod. May kasunod pa. Okay. Ito na lang. Tapos, bagsak natin to. Ito na lang. Ayan. Walang problema dyan. Banat-banat tayo. Ito, pwede ko itong i-heal, mga dre. Pwede ko i-heal. Pero, nag-iintay lang ako kung ano yung parang pwedeng galawan dito. Mapapansin nyo, 8 mana na. Okay. Yung pala iniintay niya. 8 mana na.
At least buti hindi natin hinil yun. Kung hinil natin yun, edi parang durog yung lahat ng nandun natin. Kaya ngayon, at least meron na tayong idea kung anong gagawin natin. Draw a card lang tayo. Hindi pa natin, kanina pa yung Serene Blade mga dre, hindi pa tayo nakakaana ng Serene Blade. It's either ito na lang, kasi same lang din naman siya kung Ritual Run. Kanina pa tayo hindi nakakaano. Kaya parang meron pa tayong parang inaasahan na parang magsasalba sa atin sa game. Kasi nasa 8 na tayo. Nasa 8 na tayo. Kaya parang tignan natin kung ang tagal, ang tagal niya 70, mukhang halfway na tayo dun sa game. Halfway na tayo sa game, wala pa tayo nakukuha. Okay, Poison Dagger. Okay, bawas pa rin sa buhay niya yan, kaya wala namang problema. Ngayon, nag-go wide na siya, mga dre. Tapos, lamang siya sa, sa Sanctum. Makukontrol niya yung Sanctum. Okay, naka-time bomb tayo. Ito, hindi pwedeng, patagalin natin to kasi kukuha ng buhay yun. Sana pala, binagsak ko to, pero wala pa rin tayong, madre. Bawas, ito na lang, pre, bawas tayo sa, hindi. Ito, bagsak na lang natin to. Bawas tayo sa buhay na. Check natin kasi, merong 4 damage tayo, plus 4, okay, dapat pala, pag nag-recta yun, sa tingin ko panalo na tayo kung sakali na ganun. Hindi, kailangan ko palang patayin yun, okay. Tingnan natin kung anong damage natin. Kailangan natin to. Patayin yung pellet tracker. Okay. Mukhang talo na tayo kasi 13. Talo tayo. Talo tayo. Good game. Wala tayong magagawa dito. Yun pala. Dapat pala yun na yan. Tignan natin. Tignan natin kung kaya. Napatay naman natin yung may flank niya. Tignan natin kung kaya naman mga dre. At least hindi, makapatay niya to. Hindi, at least, ito pala, puputukan niya to. Ayan, puputukan niya yan. Okay. Shield Maiden. Di man lang tayo makakuha ng pre. Kanina pa yung... Ayan, nice. Yun lang ang iniintay natin. Ayan, tapos... Hindi tayo, pero lang, bawas-bawas lang tayo dito. Ayan. Bawas-bawas lang tayo dyan, mga dre. Kasi 5, no? Nako, kailangan pala ito pinatay natin, Kasi lang yan. GG na pala tayo. GG na tayo. Iaanin niya lang yun. I-cheat niya lang yun. Just GG na. Hindi ko nakakita yung play na yun, pero okay lang. Good game. Pero ang ganda ng laban. Kaso, sobrang late na. Sobrang late game na. Naglabasan na yung pang 8 mana cards yan. Dapat hindi tayo abot sa ganung situation, pero ganoon talaga. Kaya ayan, salamat sa panonood mga dre, at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ni Kuya Elgin. Tapos, click nyo lang yung notification bell kasi lagi naman tayo nag-upload. Ngayon medyo may oras na ako. Kasi medyo busy lang ng last week. Kaya ito, salamat mga dre at good luck. Have fun.